Dito tayo. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nilala akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, tama talaga yan. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Ay! Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, may ganun ba? May ganun? Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Hello guys! Magandang gabi, magandang araw o kung saan ka man sa mundo. How are you? Ngayon, merong nagva-viral na video tungkol sa isang pastora na ang kanyang ginawa ay binubuli nila yung isang kasamahan ng church na umalis ng church. And to tell you the truth, what's my reaction after I watched that is ganito. Napakasakit. Kasi even I myself, I experienced the same bullying, which is really not good. You know? Kasi po, anong magiging kahihinatnan kung ibubuli mo yung isang tao? Magkakaroon yan siya ng psychological, social, and emotional trauma na hindi mo alam. Baka yan pa ang dahilan kung anong magiging kahihinatnan, no? Yan pa ang dahilan na hindi na siya papasok sa church ng ibang church kasi mapophobia na siya, natutrauma na siya. Kaya, wag po nating husgahan ang ating kapwa. Kasi ako mismo rin po, talagang dumanas ako ng ganun. You know, I was serving 2 churches. First, yung church na talagang doon ako nabaptize. Okay naman, doon din ako nag-aral ng Bible school. Okay naman lahat. Kaso lang umabot sa punto na napaka-stressful ng buong mundo. You know, panahon ng COVID. Doon ko na-realize na iba pala talaga silang kasama. Kasi napaka-stressful na nga, no, sa buong sambayanan, sa buong mundo. Yeah, we became homeless. Kasi hindi kami makauwi sa aming tunay na bahay. Kasi yung tunay namin na bahay is nasa city. And yung church where we used to go, doon kami nabutan ng lockdown. So, hindi na kami makauwi kasi natid namin yung aming lola. Hindi na kami makauwi sa aming city. So, nagiging homeless kami. So, nagmagandang loob naman yung uncle ko na pastor din sa church na yon. So, nagmagandang loob naman. So, dun kami pinatira. And then, later on, na-realize namin na nagsiselos yung pamilya, lalo na yung asawa niya. Ang uncle ko, yun talagang parang father ko na talaga kasi kapatid siya ng aking father. Pero ang nangyari po, pinagsisilosan kami ng asawa niya at sabi niya, pag hindi ka aalis, ako ang aalis. Eh syempre nakakahiya naman, no? Nakikitira lang kami. So, I asked my uncle, sabi ko, ano po kaya kung doon na lang muna kami matutulog sa church? Sabi ko naman sa sarili ko, hindi ko sinabi sa kanila, o alam ng uncle ko, na isa ako sa nakapagpatayo ng church na yon. No, hindi naman sa nagmamayabang po ako, pero isa po ako sa pabili ng mga materials para may tayo yung church na yon. So, nung panahon ng crisis dahil nga sa COVID-19, sinubukan namin, even yung uncle ko mismo, hinatid niya yung beds ko. Meron akong mga folding beds na hinatid niya mismo doon sa church. Kasi naisip din namin na doon na lang kami i-extend na lang yung sa likod at lagyan ng personage para pwede kami doon tumira ni Carl, yung anak ko. And sa kasamaang palad, itong asawa niya na nagsiselos nga,
ang ginawa niya, pinadlock niya, nakapadlock yung church. So, sabi ko, ang sama naman. Ang dami kong naiambag sa church. You know, hindi lang siya maliit na pera yon, kundi, alam mo yung 2 figures, hindi naman yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin is, yun bang, isa ka sa nakapagpatayo, pero sa panahon ng krisis, kung pwede nga sana doon ka magpapahinga at saka magdasal, no, mag-meditate kung ano ang plan ni Lord. Pero ang nangyari is, pinadlock niya. So, hindi na kami makapasok. Buti na lang yung classmate ko, pinatuloy kami at saka binayaran ng lola ko yung advance rent doon sa kapitbahay na sa church. So, napakalaking ano po yun sa akin. And secondly, pumasok ako sa isang church na tanggap na babae yung pwedeng magturo. So, nagturo ako dun sa church na yon for almost 3 years, I guess. Sa panahong yon, syempre, nagtuturo ako, ganito, ganyan. Wala, hindi ko inisip yung mga payments or anything. Pero there was a time na talagang, hinanapan nila ako ng mali kasi selos na naman. You know, nagsiselos na naman sila sa akin kasi mas kilala ako sa ibang lugar. And ayaw nila na masapawan yung kanilang, you know, ayaw nila na may mas nakakaangat sa kanila. So, talagang pinalis din ako. Sinadya niya during the wali, during the sermon. Sinadya niya talaga na palisin ako, yung elder na yon. So, wala akong magawa, kundi manahimik na lang. Kasi, what should I do? Hindi ako makipagtalo sa mga tao. So, yon, nag-broadcast ako sa online platform and social media, and then change ko yung pangalan ko. Ginawa ko siyang parang brand name. Pastora Grace yung nilagay ko doon. And yun, ang daming nag-react. Yung hindi nakakalam sa aking story, ang daming nag-react doon sa first church ko. Sabi nila, wala namang Bible, wala namang pastora dyan sa Bible. And ayun, ang dami nila, talagang binubuli nila ako. Talagang napakasakit ng ginawa nila sa akin, pinapahiya nila ako, binabash nila ako doon sa aking account. And talagang I just kneel down and, you know, pinagdarasal ko lang po yun. So, these people, they don't really know na, you know, part of me ay talagang nasasaktan. Kasi po, hindi nila alam ang nangyari sa akin doon sa church eh. Tapos binubuli lang nila ako dahil lumipat daw ako ng ibang church. Naging pastora daw ako ng ibang church. No, it's not that way. I still want to serve. Kahit saan ako, kasi yan yung covenant ko with the Lord. You know, hindi po ako nakipag-covenant between man. Wala pong organization, no organization. Wala po akong kontrata or any covenant between me and anybody or organization. Pero I respect the organizations that I am affiliated with. Pero yun lang po, sana po maintindihan ninyo na mayroon po tayong tinatawag na freedom. So, atin lang pong isipin na isa po sa napakalaking kasalanan is yung pride natin na kesyo hindi na natin makontrol yung isang tao, ipapahiya na lang natin sila. That's not really good. That's not good. Ibubuli na lang natin sila. Huwag niyo pong ibubuli ang isang tao kasi pag i-judge niyo yung isang tao at ibubuli yung isang tao, nasasaktan na nga, tapos sasaktan niyo pa, lalo. Yan, hindi po yan talaga maganda. Hindi talaga yan maganda. And I'm telling you, pag ginagawa nyo yan sa church ninyo,
Wala, kukonti lang talaga ang babalik. Walang magtatagal sa church na yan kung ganyan kayo umasta. Bagkos, wag nyo pong i-judge yung tao at iyong tutulungan kasi hindi nyo alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Nagsiserve siya in spite of. You know, hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan niya, pero every Sunday, pumapasok pa rin siya. Of all the missions, mga gatherings, andyan siya, nagsiserve. Kaya wag nyo pong i-judge yung ibang tao. Kaya, nagpapasalamat ako sa ibang tao na yun, nakikipagkaibigan pa rin sa akin. Kahit pa wala na ako sa church nila. I really salute you guys. Salamat po na hindi kayo natitinag, hindi kayo naniniwala sa mga gawa ng kaaway, you know. The enemy want to destroy. That's all they wanted to. But I hope na andyan palagi yung fruit of the Holy Spirit ninyo. Maraming salamat po sa mga hindi nagja-judge sa akin. Patuloy pa rin po akong magsiserve kay Lord. Kahit saan man ako mapunta, kahit ano man ang mangyari. Wala pong makapagpapipigil sa akin. So yun po, maraming salamat sa lahat ng nakikinig. At yun po, wag po nating ibubuli, wag po nating turuan yung ating mga younger generation na ibubuli yung ibang tao. Kasi, never po yan naging maganda in the sight of people and in the sight of the Lord. So, yun lang po, wag nating i-judge yung ibang tao because we are all living in grace. The grace that God has made during the atonement in the cross. So, maraming salamat po and be Christ-driven. Okay? Live a life na para kang si Jesus Christ. Opo, yun lang po. Maraming salamat and God bless everyone. Thank you. And I hope na yung issue doon sa church na binubuli yung umalis nilang miyembro, sana po ay mag-heal na rin sila dahil maraming tao ngayon ang ayaw doon sa kanilang ginagawa. Sana po yung mga unchurch, magbalik na po kayo sa mga churches dahil it is an awakening, no? Sa mga churches, sa mga members na wala naman pong hindi nila alam kung anong ginagawa nila, kung tama ba yun or hindi. Kaya ngayon, nagiging tama na po ang lahat dahil ang dami nang nagko-comments doon sa video na yon na nagbubuli ng kanilang kapwa mananampalataya. So maraming salamat po and God bless everyone. Thank you so much.